Alam mo yung feeling na sobrang excited ka kasi may bago kang investment? Yung tipong sabi mo sa sarili mo, this is it. Ito na yung ticket ko to freedom. Tapos, after a few months or years, biglang boom! Parang nag-magic trick yung pera mo. Nawala. Familiar? Don't worry, hindi ka nag-iisa. Today, pag-uusapan natin yung mga investments na akala natin panalo. Pero in reality, silent killers sila ng pera. Ready ka na bang tumawa at medyo masaktan at the same time? Let's go. Unang fail, yung tinatawag kong lifestyle flex fund. Example, bagong kotse na kinuha mo. Kasi sabi ng kapitbahay, investment yan, tataas value niyan. Pero reality check. Car values don't go up. They go down faster than your excess interest sa'yo after 2 dates. Yung brand new car, paglabas pa lang sa kasa, depreciated na ng at least 20%. Kung 1 million pesos ang binayad mo, 200,000 agad ang nawala habang na nagpa-picture ka pa lang sa tabi ng kotse. Investment ba yan? Hindi. Expense yan na nakadisguise. Unless may Grab business ka or delivery fleet, it's not making you money. Pero admit it, kinain tayo ng pogi points investment. Akala natin asset pero liability pala. Next fail, mga quick rich schemes aka double your money in 30 days. Sino dito yung nakasali sa ganito? Huwag mahiya, safe space to. Naalala mo yung mga networking na may kape, juice, or sabon na sobrang overpriced? Ang selling point, hindi produkto ang binibili mo, kundi lifestyle. Translation, scam. The truth is, kung kailangan mo mag-recruit ng iba para kumita, hindi siya investment. Isa lang siyang fancy relay race. Habang may bagong recruit, may pera. Pag wala na, bagsak na. Alam mo ba, karamihan sa mga Ponzi, nag-i-end with 90% ng members na talo? Guess what? Baka isa ka dun. Lesson. Kung mas mabilis pa sa jeep ang promised return, mas mabilis din mawala ang pera mo. Now let's talk about crypto. Don't get me wrong, may mga legit na kumita dito. Pero yung YOLO crypto investor mindset, ayun ang delikado. Example, narinig mo lang sa barkada na trending yung isang coin. Let's call it Shiba Banana Inu coin. Tapos all in ka agad kasi baka mag 100x. 2 weeks later, wala na. Parang taho sa tanghali, tunaw agad. Akala mo jackpot, naging donation pala sa developer. Crypto is not bad, pero dapat may research, risk management, at long-term view. Hindi yung parang sabong na, bet lang, bahala na si Batman. Remember, investing is not gambling. Another classic, condo rental dream. Ang dami sa atin na budol dito. Sir ma'am, passive income po. 30,000 per month rental guaranteed. Sounds good, di ba? Pero ayun, nagkaroon ng pandemic. Biglang nag-migrate yung mga tenants sa probinsya. Ayaw na mag-Makati traffic. Resulta, walang nagre-renta. Ikaw, may utang sa bank, may condo na walang laman, pero may amortization ka pa rin buwan-buwan. Yung investment mo, naging monthly stress mo. Unless super prime location or may unique demand, hindi automatic na rental equals income. Sometimes, rental equals expense. Alam mo ba yung term na negative cash flow? Yun. Yung kita sa renta, hindi sapat pambayad ng loan, tax, at maintenance. Kumbaga, ikaw pa nagbabayad para may ibang tao tumira sa unit mo. Kung ganunin, who's the real tenant? Ikaw pala. Ito naman, side hustle na akala mo investment. Online selling without a plan. Naisip mo, mag-Shopee ako, trending yung pet rock toys. Bumili ka ng 500 pieces sa supplier. 2 weeks later, wala na bumili kasi may bagong trend. Now stuck ka with 490 pieces of pet rocks na pati aso mo ayaw laruin. Lesson, hindi lahat ng uso ay negosyo opportunity. Kung papasok ka sa online selling, hindi sapat yung hype. Kailangan ng research, differentiation, at timing. Otherwise, investment mo magiging inventory kaibigan. Yung kaibigan mong lagi kang tinutuksong. Oh, kamusta na pet rocks mo? Next, financial products disguised as investments. Example, insurance plans na mas mahal pa kaysa return na makukuha mo. Don't get me wrong, insurance is good. Protection yan. Pero kung binenta sa'yo na guaranteed investment, tapos 2% lang return, sorry but lugi ka. Alam mo kung bakit? Kasi inflation sa Pilipinas, usually 4 to 6%. So kahit safe, negative pa rin ang real value. Hindi mo napapansin
kasi yearly lang dumadating yung statement. Pero check mo, baka parang savings account na naka-formal attire lang. Hindi lahat ng financial product na may word na investment is truly an investment. Sometimes, it's just a dressed-up expense. Ay nako, eto masakit. IPO or Initial Public Offering Hype. Example, big company nag-announce, everyone's excited, FOMO mode ka agad. Bro, bibili ako sa opening day, sure ball to. Tapos after 1 week, bumagsak presyo ng 20%. Yung pera mo, nagbakasyon sa stock market at hindi na bumalik. Common mistake kasi is thinking IPO means automatic growth. Truth is, madalas overpriced pa nga kasi sobrang hype, masyado mataas ang valuation. Tuloy, ikaw ang naiwan na may hawak ng mainit na patatas. Remember, investing in stocks needs patience, hindi hype. Last for now, franchise fantasy. Sino dito nag-isip bumili ng milk tea franchise kasi lahat ng tao mahilig sa milk tea? Akala mo instant money printer. Pero ang hindi sinabi, saturation point. Sa isang kanto, may 3 milk tea shops na. Lahat kayo naghihintay sa customer na iisa lang ang order. Plus, may royalty fee pa sa franchisor. Ang ending, break-even na nga, lugi pa. Franchise is not always bad. Pero kung hindi unique or well-managed, hindi siya guarantee. At kung inutang mo pa yung kapital, doble sakit. Ang milk tea, dapat pampalamig, hindi pampainit ng ulo. Now let's go deeper. May mga mas juicy pa. Gold scams, yung mga nagsasabing, invest ka dito backed by real gold bars. Pero yung gold pala, spray paint lang. Gadgets na akala mo investment kasi may resale value. Pero pagbenta mo after 6 months, kalahati na lang presyo. Yes, kasama dito ang latest iPhone na binili mo on credit card. Friendship investments aka business partnerships na walang clear rules. You thought magkaibigan kayo forever. Pero nung nagka-pera issue, biglang scene zone forever. Sometimes, hindi lang pera ang nalulugi. Minsan, relasyon din. So ano takeaway? Hindi lahat ng tinatawag na investment ay tunay na investment. Minsan, expense lang na naka-costume. At madalas, binibili natin dahil hype, dahil pressure, o dahil gusto lang natin mag-feel successful. Pero real success sa pera, it's boring, it's slow, it's consistent. Investing in index funds, building emergency funds, buying assets na may long-term value. At most of all, investing in yourself. Skills, knowledge, health. Yan ang tunay na panalo. Kung medyo natamaan ka today, okay lang. Lahat tayo dumaan dyan. Ang mahalaga, natuto ka. Kaya next time may mag-offer sa'yo ng sure ball investment. Isipin mo muna, winner ba talaga? O baka new way lang to lose money faster? Kung nag-enjoy ka dito, like and subscribe. At comment below, anong investment fail ang pinaka-relate ka? Malay mo, kwento mo ang susunod naming feature. This is Lowkey Wealth PH, helping you spot the real investments and avoid the fake ones.